Sa wakas, nakuha na ng Pilipinas ang unang gintong medalya sa Paris Olympics. Halika, ating pag-usapan ang kwento ni Carlos Yulo, ang unang lalaking atleta ng Pilipinas na nakakuha ng gintong medalya sa Olympics. Ang kwento ni Carlos Edriel Yulo ay isang patunay ng walang kapantay na determinasyon, katatagan at tagumpay. Ipinanganak noong Pebrero 16, taong 2000 sa Maynila, dito sa Pilipinas. Lumaki si Carlos sa isang simpleng lugar kung saan ang pangarap ng pandaigdigang pagkilala ay tila malayo. Ngunit mula sa murang edad, ipinakita ni Carlos ang kanyang likas na talento sa gymnastics, isang sport na magdadala sa kanya sa global na entablado. Nagsimula ang paglalakbay ni Carlos noong 7 taong gulang pa lamang siya. Nakita ng kanyang mga magulang ang kanyang walang katapusang enerhiya at akrobatikong galing, kahit in-enroll nila siya sa gymnastics program sa local na sports complex. Sa ilalim ng gabay ng kanyang unang coach, si Ricardo Ortero, hinasa ni Carlos ang kanyang kakayahan. Ipinakita niya ang dedikasyon na hindi pangkaraniwan sa kanyang edad. Halata ang kanyang pagmamahal sa sport na ito at mabilis siyang umangat. Nakuha ang atensyon ng mga pambansang coach. Noong 2016, sa edad na 16, gumawa si Carlos ng isang desisyon na magbabago sa kanyang buhay. Lumipat siya sa Japan upang magsanay sa ilalim ng pamumuno ng Japanese coach na si Monehiro Kugimiya. Ito ang nagmarka ng malaking pagbabago sa kanyang karera. Sa Japan, isinubsob ni Carlos ang kanyang sarili sa matinding pagsasanay. Pinahusay ang kanyang mga teknik at itinayo ang lakas at katumpakan na kailangan sa elite gymnastics. Ang kanyang dedikasyon ay nagbunga nang manalo siya ng ginto sa floor exercise sa 2018 World Artistic Gymnastics Championships sa Doha, Qatar, na naging kauna-unahang Pilipino at unang lalaking gymnast sa Timog Silangang Asya na nakamit ito. Sa kabila ng tagumpay sa World Championship, alam ni Carlos na ang pangarap niya ay Olympic gold. Ang daan patungo sa 2024 Paris Olympics ay puno ng hamon. Naantala ang mga training schedules niya dahil sa pandemya at hinarap ni Carlos ang mga injury na sumubok sa kanyang katatagan. Ngunit ang bawat pagsubok ay lalo nang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Inilalarawan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa podium, nakataas ang bandila ng Pilipinas at pinapatugtog ang pambansang awit. Ang bisyon na ito ang nagbigay sa kanya ng lakas habang papalapit ang Paris Olympics. Lalong pinaigting ni Carlos ang kanyang paghahanda. Ang kanyang mga routine ay maingat na binuo, pinagsama ang hirap at artistikong estilo. Naglaan siya ng maraming oras sa gym. Pinerpekto ang bawat galaw, bawat landing. Ang suporta ng kanyang pamilya, coaches at mga tagahanga ang nagbigay sa kanya ng emosyonal na lakas upang mapagtagumpayan ang pinakamahirap na sandali. 3 taon naghintay si Carlos Yulo para makabawi sa kanyang paboritong event sa Olympics. Matapos siyang hindi makakuha ng medalya sa Tokyo Olympics. At ginawa ito ni Yulo sa makasaysayang paraan nang makuha niya ang gintong medalya sa Men's Artistic Gymnastics Floor Exercise Final sa Paris Games sa Bercy Arena nitong Sabado, August 3. Sa araw ng finals sa floor exercise, pinanood ng mundo si Carlos Yulo na humakbang sa entablado. Sa kagandahan at lakas, isinagawa niya ang kanyang routine ng walang kapintasan. Yes! Yes! Kinabighani ang mga hukom at ang audience. Ang kanyang performance ay patunay ng mga taon ng pagsusumikap, sakripisyo at hindi matinag na paniniwala. Nang ipahayag ang mga score, nag-ukit ng kasaysayan si Carlos na panalunan niya ang kauna-unahang gintong medalya para sa Pilipinas sa gymnastics nang may kamangamanghang 15.0 na puntos na mayagpag sa men's floor exercise finals. Nakapagtala nga si Yulo ng 15 upang maagaw ang corona mula kay Artem Dolgopyat ng Israel at maging pangalawang Olympic champion ng Pilipinas mula ng wakasan ni weightlifting ace Heidelin Diaz ang halos isang siglo ng pagkauhaw sa ginto noong nakaraang Tokyo Games. Nagtapos si Dolgopyat sa pilak na medalya na may 14.966
na puntos habang nakuha ni top qualifier Jack Jarman ng Great Britain ang bronze na may 14.933 na puntos. Bumuhos ang luha ni Yulo matapos masiguro ang tagumpay na nagbigay sa bansa ng unang medalya sa Olympic Gymnastics habang bumabawi mula sa nakakapanlumong kampanya sa Tokyo Games kung saan nabigo siyang makarating sa floor exercise final bilang pangatlong pagtatanghal sa 8-man finale. Kailangan ni Yulo ng walang kapintasan na performance matapos magtakda ng mataas na pamantayan sina Dolgopiat at Tokyo Olympic silver medalist Ryder Leigh Zapata ng maaga. Nang masungkit ang pagkakataon, hindi binago ni Yulo ang lahat habang isinagawa niya ang bawat galaw ng may katumpakan. Tinapos ang kanyang routine sa isang perpektong landing na ginawa siyang nag-iisang male gymnast sa Olympics na ito na umabot sa 15-point mark sa aparatus. Ang pananabik para sa pagdiriwang ay lalo pang tuminti nang wala nang mas mataas pa sa gradong nakuha ni Yulo at dahil dito sumabog sa galak ang bansa. Nakumpleto ni Yulo ang kanyang koleksyon ng mga titulo sa floor exercise mula sa World Artistic Gymnastics Championships, Asian Artistic Gymnastics Championships at Southeast Asian Games. Ang kanyang tagumpay sa Paris ay dumating 5 taon matapos niyang makuha ang kanyang unang world title sa floor exercise. Isang tagumpay na nagdala kay Yulo sa pambansang kasikatan. Ngayon, ang pride ng Malate, Maynila ay nakuha na ang kanyang lugar sa panteon ng Philippine sports na naging ika-13 na Pilipino na nanalo ng Olympic na medalya at pangalawang Pilipino na nakakuha ng ginto. Gayon din ang unang lalaking atleta ng Pilipinas na nakakuha ng gintong medalya sa Olympics. Hindi pa tapos si Yulo dahil asa niya pang makakuha ng isa pang gintong medalya sa vault finals. Ang kanyang ama, si Mark Andrew Yulo, ay masiglang nagdiwang ngunit hindi nagulat sa pinakabagong tagumpay ng kanyang anak. Masaya ako kasi matagal na panahon na ni Kaloy na ni-ready yung sarili niya simula noong 2020 Japan Olympics. 4 years niya tiniis yan, talagang pinagpaguran ng bata. Ika pa ni Mark Andrew na nagbabalik tanaw sa mga taon ng dedikasyon ni Carlos sa pagpapabuti ng kanyang mga routine. Hindi naging madali ang paglalakbay ni Carlos patungo sa kanyang redemption matapos ang nakakapanlumong kampanya sa Tokyo 2021 Olympics kung saan nabigo siya makapasok sa final sa kanyang signature event, ang floor exercise. Inilaan ni Carlos ang susunod na 3 taon upang makabawi. Nagtiyaga siya sa pagsasanay, pinapatakbo ng kagustuhang patunayan ang sarili at magdala ng karangalan sa kanyang bansa. Ang floor exercise ay palagi isa sa mga pinakamalakas na event ni Carlos. Napanalunan niya ang event sa 2019 World Championship at nakakuha ng maraming titulo sa Asian Championship at Southeast Asian Games. Ikinuwento ng kanyang ama kung paanong puno ng dugo at pawis at luha ang naging paglalakbay ni Carlos. Deserve niya yan. Dugo at pawis yung pinaghirapan ni Carlos diyan. Talagang gustong-gusto niyang makuha yan. Ang tagumpay ni Carlos Yulo sa Paris Olympics ay higit pa sa isang personal na tagumpay. Ito ay isang sandali ng pambansang karangalan at simbolo ng pag-asa para sa milyong-milyong Pilipino. Ang kanyang kwento ay isang paalala na sa determinasyon, tiyaga at walang patid na paniniwala sa ating Panginoong Diyos, ang ating mga pangarap ay matutupad. Siya ang naging pangalawang Pilipinong atleta na nakakuha ng gintong medalya sa Olympic stage. Ngunit ang tanong ay, ano ang mga insentibo na makukuha ni Carlos Yulo? Halimbawa na lang, si weightlifting star Heidelin Diaz na nanalo ng kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa Tokyo Games noong 2021 ay nakatanggap ng kabuuang insentibo na higit sa 50 milyong piso kasamang iba pang pangako tulad ng bahay at lupa, kondominium at panghabang buhay na libreng paglipad. Ang mga tycoon tulad ni San Miguel Boss Ramon Ang at Dennis Uy, pati na rin ang mga pampublikong opisyal ay nag-alok din ng milyon-milyon para sa Olympics ngayong taon na ginanap sa Paris, France, kung saan nakuha ni Carlos Yulo ang unang ginto ng bansa. Ito ang mga insentibong inihahayag para sa mga Pilipinong atleta na magwawagi ng mga inaasam-asam na medalya. Una, 10 milyong piso sa ilalim ng Republic Act 10699 o National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Ang mga Olympic gold medalist ay may karapatang tumanggap
ng 10 milyong piso mula sa Philippine Sports Commission. Pangalawa, ang Mega World ay nag-alok ng isang fully furnished 2-bedroom units sa McKinley Hill na nagkakahalaga ng 24 million pesos. Pangatlo, ang International Container Terminal Services Incorporated ay nag-alok ng 5 million pesos sa mga gold medal winning Philippine Athletics and Track and Field Association athletes na kinabibilangan ni E.J. Obiena, John Cabang at Lauren Hoffman. Ang mga silver at bronze medalist ay makakatanggap ng mas mababang halaga. Isa pa dito, ang House of Representatives ay magbibigay ng 3 milyong halaga para kay Carlos Yulo para sa kanyang pagkakapanalo, habang ang Vikings ay bibigyan si Carlos Yulo ng panghabang buhay na libreng buffet sa kanilang restaurant. Ang pamana ni Carlos Yulo ay lampas pa sa kanyang mga medalya. Naging inspirasyon siya at simbolo ng pag-asa. Ang kanyang gintong paglalakbay ay isang patunay sa kapangyarihan ng mga pangarap, lakas ng loob at walang patid na pagsusumikap. Habang ipinagdiriwang ng Pilipinas ang unang gintong medalya nito sa gymnastics sa Olympics, ang pangalan ni Carlos Yulo ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan, isang tunay na halimbawa ng diwa ng Pilipino. Filipos 4:13. Ako'y magagawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang tagumpay ni Carlos Yulo sa Paris Olympics ay isang patunay ng kapangyarihan ng pananampalataya, pagsusumikap at dedikasyon. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, napatunayan ni Carlos ang kanyang lakas at inspirasyon na nagmumula sa ating Panginoong Diyos lamang. Katulad ng sinasabi sa Filipos 4:13, magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong bansa, at ito ay nagpapakita ng kung gaano kalaki ang magagawa natin kapag tayo ay nagtitiwala at umaasa sa ating Panginoong Diyos. Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihang Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang hanggang biyaya at gabay na ipinagkaloob ninyo kay Carlos Yulo na nagdala ng karangalan at inspirasyon sa aming bansa. Naway patuloy ninyong palakasin at patnubayan si Carlos, gayon na rin ang iba pang mga atleta na nire-represent ng aming bansa para sa Olympics. Hinihiling po namin na basbasan po ninyo ang bawat isa na nagbibigay ng suporta at pagmamahal sa mga atletang ito. Ama naming Panginoon, naway maging inspirasyon ang kwento ni Carlos sa bawat isa sa amin, na patuloy kami magtiwala sa inyo at umasa sa inyo, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Dahil sa mundong ito, ang lahat ng tatakbo at makakapagtapos ng kanyang karera sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoon Jesucristo ay makakamit ang gintong korona sa langit na bayan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patuloy kaming gabayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.